Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nakakadiri. Hindi kailanman iniisip ni Fernan na darating ang araw na sasabihin ito ni Harleen sa kanya. Kung noon ay umaaliwalas ang mukha ni Harleen sa tuwing nakikita siya at sumasaya ito sa presensya niya, ngayon ay wala na siyang makitang tuwa at pagmamahal sa mukha nito. Kalungkutan at galit para sa kanya ang tanging nakikita niya sa mga mata nito. Hinila niya si Harleen at tiyakap. Ngayon lamang napansin ni Fernan na nanginginig siya. Maybe because he's afraid that from now on, he couldn't able to see her smile again from her face. Oh God, ano ba tong nagawa ko? Hindi pa siya nakadama ng pagsisisi sa buong buhay niya. Ngunit na makita niya kung gaano siya tingnan ng puno ng puot ni Harleen ng gabing yon, ay natakot siya. Natakot siya na baka katulad ng sinabi ni Almaro, matauhan ito at mawala sa kanya. Malakas na humagulhol si Harleen nang maramdaman ang mahigpit na yakap ni Fernan sa kanya. Kapag yakap siya nito noon, ay gumagaan ang pakiramdam niya. Nawawala ang bigat ng dibdib niya at sumasaya siya. Ngunit kabaliktaran nito ngayon. Malakas niya itong tinulak palayo sa kanya, sabay malakas na sampal sa mukha nito ng malakas. Napasinghap naman si Tanya na makita kung paano pumaling ang mukha ng boss nito. Kasasabi ko lang, Fernan, wag mo kong hahawakan dahil nakakadiri ang madikit sa hayop at baboy na katulad mo. Mapait siyang ngumiti nang makita ang pagdaan ng sakit sa mata nito. Nasasaktan na siya, ngunit dinadaya pa rin siya ng paningin niya. Huwag kang umarte na nag-aalala ka sa akin, Fernan. Tapos na tayong dalawa. Booking na kayo ni ate sa mga plano niyo. Booking ko ng pagpapanggap mo. Kung inaakala mo na mauuto mo pa ako, ay nagkakamali ka. Pinahid niya ang luha sa pisngi at puno ng pagkasuklam na sinalubong ang mga mata nito. Tila nabalot ng yelo ang puso niya. Wala na siyang makapan na pagmamahal sa binata, kundi galit at pagkasuklam. Hindi kita kailangan, Fernan. Huwag ka na magpakita sa akin dahil hindi ko kailangan ng basurang katulad mo. Halata ang gulat sa mukha ng binata sa sinabi niya dito. Galit ka lang, Harleen. Nasasabi mo lang yan dahil galit ka sa akin. Galit? At bakit? Sa tingin mo mapapatawad ko kayo pagkatapos ng ginawa niyo sa akin? Pagak siyang natawa habang nakatitig ng malamig dito. Hindi ako santo, Fernan. Natauhan na ako. Hindi ako tanga para patawarin kayong lahat sa ginawa niyo sa akin. Lalong-lalo ka na. Hindi maliit lang na kasalanan ang ginawa niyo sa akin. Pinaglaruan niyo ako. Ginamit at niloko niyo ako. Kaya huwag kang umasa na mapapatawad ko pa kayo. Bawat katagaan na binitawan ni Harleen ay dama ni Fernan ang bigat at sakit. Tumatagos ang lamig at talim nito sa kanya na para bang ibang tao ang kanyang kaharap. Hindi sila matatapos ni Harleen dito. Hindi siya makakapayag. Ganun na lamang ang panlalamig ni Fernan nang hilahin ng kadarating lang na si Almaro si Harleen at hinalikan. Handa na siyang sugurin at suntukin ng lalaki nang makita niyang tumugon si Harleen sa halik nito. No! Daig pa niyang sinikmuraan. Hindi lang sinikmuraan. Mas matindi ang sakit na sumalakay sa kanyang dibdib. Naitanong ni Fernan sa sarili. Ganito din bang naramdaman ni Harleen na makita siyang may kahalikan na iba? Napahawak si Harleen sa ulo. Napakasakit ng ulo niya nang magising siya. Para itong binibiyak. Nagmamadali siyang tumakbo sa banyo at sumuka. Teka, ang huling natatandaan niya kagabi ay, nagkita sila ni Fernan sa presinto at nanlaki ang mata niya nang maalala na hinalikan siya ni Almaro. At dahil gusto niyang gantihan si Fernan, tinugon niya ang halik nito. Hindi! Napatalon sa gulat si Tanya na ngayon ay nagtitimpla ng kape para sa kanila. Mabuti naman at gising ka ng babae ka. Marami kang kailangan ipaliwanag sa akin. At hindi ako aalis hanggat hindi ka nagkukwento sa akin. Tiningnan pa siya nito na parang sinasabi na wala na siyang kawala. Napasabunot siya sa buhok. Pakiramdam niya ay lalong sumakit ang ulo niya. Siya at si Almaro, nag-kiss? Pagkaupo niya ay inabutan siya ni Tanya ng isang tasa ng kape. Saka lang niya napansin na nasa bahay pala sila nito. Mukhang dito siya diniretso nito kagabi. Akala ko si Almaro Salvacion ang secret boyfriend mo. Yun pala si Sir Fernan? Kung hindi ko pa narinig ang usapan niyo kagabi, wala akong kamalay-malay na may relasyon pala kayong dalawa. Wala na kaming relasyon, Tanya. Hiwalay na kaming dalawa. Pagtatama niya dito, iniwas niya ang tingin ng paningkitan siya nito ng mata.
Siya ba ang dahilan kaya pumupunta ka sa office palagi noon? Nang hindi sumagot ay napailing-iling ito na para bang hindi makapaniwala. Bakit siya pa, Harleen? Bakit pinatulan mo si Sir? Alam mo naman na kapatid siya ng ate mo. Saka binalaan ka na namin ni Aling Marcela tungkol sa ugali niya. Tingnan mo ngayon, nasasaktan ka lang dahil sa kanya. Tumingin siya sa kawalan. Hindi ko naman alam na hindi pala talaga sila naghiwalay ni ate. Sunod-sunod itong napamura nang marinig ang kwento niya. Halos umusok ang ilong nito sa galit kay Fernan at sa ate niya. Mga walang hiya sila? Paano nila nagawa sa'yo yon? Mas masahol pa sila sa hayop. Ang aso at pusa ay may puso pa eh. Eh sila, wala. Naaawa na tinapik siya nito sa balikat. Akala ko simpleng breakup lang ang nararanasan mo. Pero hindi pala. Hayaan mo, makakarma din sila sa ginawa nila sa'yo. Hindi man ngayon dumating ang karma nila. Naniniwala ako na may karma sa mga katulad nila. So, anong plano mo ngayon? Wala akong plano na makipagbalikan sa kanya no, kung yan ang tinatanong mo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay si Almaro. Anong plano mo sa kanya ngayon? Inakita ko hinayaan mo siyang halikan ka. Sandali na napahawak si Tanya sa baba. Alam mo, kung hindi ko lang alam na ma-pride si Sir, iisipin ko na nagalit siya sa nakita niya. Huwag mo na siyang banggitin, Tanya. Wala na akong pakialam sa kanya. Saka kung tungkol sa halik ni Almaro, halik lang naman yon. Hindi big deal yun sa akin. Hindi makapaniwala na tinignan siya nito, na para bang may mali siyang nasabi dito. Tahimik na iniinom niya ang kape niya. Wala din naman mangyayari kung iisipin niya ang halik na yon. Hindi siya dapat magpaapekto sa maliit na bagay na kagaya nun. Natigilan siya. Ikaw ba talaga yun, Harleen? Tanong ng isang bahagi ng utak niya. Maliit na bagay? Hindi siya makapaniwala na nasabi niya ang bagay na yon. Simpleng t-shirt lang at pantalon ang sinuot niya bago umalis ng bahay. Nag-text si Almaro sa kanya na kailangan nilang mag-usap. Tamang-tama, may sasabihin din siya dito. Gusto niyang sabihin dito na kalimutan na ang namagitan na halik sa kanila. Masyado na itong nagiging malapit sa kanya. Saka sinabi ni Tanya sa kanya ang ginawa nito noong nasa ospital siya. Kung tama nga ang sinabi ni Tanya sa kanya na may gusto ito sa kanya, ngayon pa lang ay lilinawin na niya sa binata na hindi niya ito gusto. Mas mabuti pa na wag na silang magkita o kahit na maging magkaibigan pa. Nagulat siya dahil hindi nag-iisip sa Almaro na madatnan niya sa restaurant. Kasama nito ang matandang nakita niya noon sa park at dalawang lalaki pa na sa palagay niya ay personal nurse nito ang isa. Ang isa naman kung hindi siya nagkakamali ay sekretary nito. Magandang hapon po, Lolo. Nabigla siya nang halikan na matanda ang kamay niya. Yumuko din ang dalawang lalaking kasama nito na para bang binabati siya ng mga ito. Nailang tuloy siya bigla. Tumingin siya kay Almaro na nagtataka. Pero imbis magpaliwanag, nakangiting inilalayan siya nitong umupo. Pagkaupo pa lamang niya ay inabutan siya ng isang puting folder ng sekretary. Nang tumingin siya kay Almaro, ay tumango ito. Parang nagsasabi na buksan niya ang laman nito. Pagkabukas niya ng folder ay tumambad sa kanya ang isang babae. Napaawang ang labi niya. Kamukhang kamukha niya ito. Pero sigurado siya na hindi siya ito dahil sa estilo ng panunuot nito. Bukod pa doon, napakaikli ng buhok ng babae. Umabot lamang ang buhok nito sa ilalim ng tenga. Sino ito at bakit kamukhang kamukha niya ito? Siya si Harley Sanremo, iha. Siya ang aking anak. Ang iyong ina. Sabi ni Luther na ikinaawang ng labi ng dalaga. Tamang narinig mo, iha. Siya ang babae nagsilang sa'yo. Siya ang mami mo. Imposible. Wala nang kamag-anak na naiwan ng nanay niya. Kaya nga napunta siya sa pangangalaga ng papa niya. Iha, ikaw ang anak ni Harley na matagal ko nang hinahanap. Ikaw ang aking apo. Apo? Naalala niya ang sinabi sa kanya noon ni Almaro na tinutulungan nito ang matanda na hanapin ang apo nito at natagpuan na nito ang apo na matanda. Kung ganon, ay siya ang tinutukoy nito. Hindi niya namalaya na umiiyak na pala siya. Imbis matuwa, ay nasasaktan na tumingin siya sa matanda. Bakit ngayon lang kayo? Nagunahan sa pagpatak ang luha niya nang maalala ang mga pinagdaanan niya sa pamilya ng kanyang ama. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Apo. Minsan nang sinabi ni Aling Lita sa kanya na namatay daw ng mag-isa ang nanay niya. Hanggang sa huling hininga, wala daw dumalaw dito at dumamay. Katulad ng nanay niya, naging kaawa-awa silang dalawa. Tapos ngayon ay sasabihin na matandang ito na lolo niya ito? Kung dumating sana kayo ng maaga, ay hindi ako masasaktan ng ganito.
Hindi sana ako lalaki ng mangmang at walang alam. Bakit ngayon lang kayo, Lolo? Nanumig ang mata ni Luther nang marinig nito na tawagin siyang Lolo ng apo. Patawarin mo si Lolo. Patawad kung nahuli ako. Dala ng patong-patong na sakit at hinanakit, natagpuan ni Harleen ang sarili na humahagulhol ng iyak. Nagahalo ang tuwa at hinanakit niya sa lolo niya. Samantala, nanlalamig si Agnes habang nakatingin sa kanyang ama at sa babaeng kasama nito na kamukhang-kamukha ni Harley. Nang matanggap ng babae ang report, ay nagmamadali itong bumalik ng bansa upang malaman kung tama ang report na natanggap niya sa mga tauhan. Hindi, tiyak ako na kamukha lamang ni Harley ang babaeng yan. Hindi ito maaari. Nagmamadali na nilisan ni Agnes ang lugar. Hindi siya makapaniwala na nakita ng mismo mga mata niya. Ito bang tinutukoy ni Lucy na kamukha ni Harley? Negative ang results ng DNA ayon sa kanyang anak, kaya bakit hindi pa rin pinuputol ng kanyang ama ang ugnayan dito sa babaeng yon? Hindi kaya... Ha! Hindi! Naisahan sila. Natitiyak ni Agnes na naisahan sila ng mga ito at pinalabas lamang na hindi ito ang anak ni Harley. Bakit? Dahil alam ng kanyang ama na masasaktan ito sa kamay niya. You're a cunning man, Almaro. Alam kong kayo ni Rick ang nagplano nito. Ang lahat ng mahawakan ni Agnes ay kanyang pinagtatapon. Nagpupuyos ang kanyang dibdib sa galit. Hindi niya matanggap na naisahan siya ng mga ito. Hindi ako makakapayag na makabalik ang babaeng yun sa pamilyang to. Hindi ako makapapayag. Inayos ni Agnes ang composure na makarinig ng katok sa pinto. Mami, what's wrong? Nag-away ba kayo ni Lolo? Umiling si Agnes. Sa kabila ng ngit-ngit ay nagawa nitong umiti sa anak. Bakit naman kami mag-aaway ni Papa Lucy? Sandali, hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi pwedeng lumabas? Ano tong sinabi sa akin ni Manang na lumabas ka na naman? Yumuko si Lucy. Mommy, I'm sorry, okay? Pero nakita kasi ni Margo kung saan nakatira si Almaro. Kaya pinuntahan ko siya. Pati ang babaeng yun ay pinuntahan ko din. Anong nangyari sa mukha mo? Nag-alala agad si Agnes na makita ang pasa sa mukha ni Lucy, na sinamantala naman na dalaga upang kaawaan ng ina. Pinuntahan ko ang babaeng nagugustuhan ni Almaro, Mami. Gusto ko lang naman siyang kausapin, pero sinaktan niya agad ako. She started to hurt me when I told her that I like Almaro. Tapos malalaman ko na side chick pala siya ni Fernan. Malandi siya. Niloloko lang niya si Almaro. Yet siya pa itong may ganang saktan ako. Salbahing babaeng yon at walang manner. Side chick ni Fernan Crawford? Siya bang babaeng sinasabi mong kamukha ng Tito Harley mo? Yes, Mommy. Siya nga. Sagot ni Lucy sa ina. Bigla ang pagsilay sa labi ni Agnes. Tingnan mo nga naman. Ang liit talaga ng mundo. Umiiyak na yumakap sa ina si Lucy. What should I do, Mommy? I saw Almaro kissed her. Sobra akong nasasaktan, Mommy. Ayoko mawala si Almaro sa akin. Hindi ko siya kayang mawala. Please, help me to have him. Hindi mo kailangan mabahala, Lucy. Hindi na makakatuntong ang babaeng yun sa pamilya natin dahil mawawala na siya. Naguluhan si Lucy. Ano ang ibig mong sabihin, Mami? Hinaplos ni Agnes ang luhaan nitong pisngi. Ang ibig kong sabihin ay wala ka nang dapat ikabahala pa. Dahil ako nang bahala sa lahat. Now go to your room and fix yourself. Ayokong nakikita kang umiiyak na dahil sa kanila. Nang makaalis ang anak ay kinuha ni Agnes ang cellphone at tinawagan si Joaquin. Nadagdagan ng plano, Joaquin. Sa oras na magawa mo ito, ay makakatanggap ka ng karagdagang bayad. Tinitigan ni Harleen ang picture ng nanay niya. Hindi siya makapaniwala na kamukhang-kamukha niya pala ang nanay niya. Parang iisang tao lang silang dalawa. At ang higit na nakakagulat, mayaman pala ang nanay niya. Malayo sa sinasabi nila Ines na bayarang babae ang nanay niya. Pinahid niya ang luha niya at niyakap ang litrato nito. Hindi man lang niya ito nakita at nakasama na matagal. Kung hindi siguro ito maaga nawala, ay hindi siya magiging kaawa-awa at mabibilanggo ng matagal ng papa niya. Hindi sana siya maghahangad ng pagmamahal ng kanyang ama. Walang patid ang pagluha niya habang nakahiga. Umuwi muna siya kasi gusto niyang mapag-isa. Masyadong maraming nangyari sa kanya nitong nakaraan. Ano? Nakita kayo ng lolo mo? Magkakatabi na umupo si na Lorna, Glenda at Tanya sa harapan niya nang banggitin niya ang tungkol sa lolo niya. Teka, akala ko ba wala ka ng ibang kamag-anak bukod sa papa mo at sa bruha mong kapatid? Yun din ang alam ko. Kaya nga nagulat ako dahil may kamag-anak pa pala ako bukod sa kanila. Ang tawag dyan, swerte. May mga tao man na nawala sa buhay mo, napalitan naman ng bago. Bigla siyang napangiti sa sinabi ni Tanya.
Tama ito. May nawala man, may pumalit naman na bago. Saka ang mahalaga, hindi tumigil ang lolo niya sa paghahanap sa kanya. Mahal talaga sila nito ng nanay niya. Nagkataon lang na nahuli ito ng dating. Wala na ang nanay Harley niya. Anong plano mo ngayon? Sasama ka na ba sa lolo mo? Natigilan siya sandali. Naalala niya bigla ang sinabi nito sa kanya. Gusto na daw siya nitong makasama sa nalalabing oras nito. Sasama na ako kay lolo. Wala naman dahilan para tanggihan ko siya. Nagtatampo lang naman ako dahil dumating siya ng huli na. Pero hindi naman talaga niya kasalanan yon. Siguro masama lang talaga ang loob ko nung nakaraan, kaya nilabas ko ang hinanakit ko. Sandali, tagasang probinsya pala ang lolo mo. Tanong ni Lorna. Hindi taga-probinsya si lolo. Nasa hospital siya kaya dadalawin ko siya. Gusto niyo bang sumama mamaya? Ha? Nasa ospital? Oo, Glenda. May sakit kasi siya sa puso, kaya kailangan niyang i-admit. Ano, sasama ba kayo? Sige, sama kami. Ani ng mga ito. Kulang na lang ay malaglag ang panganilita niya, Glenda at Lorna, habang nakatingin sa lolo niya. Parehong nakangangapa ang tatlo at nagsasalita ng tingin sa kanya at sa lolo niya. Siya ang lolo mo? Nang tumango siya ay sabay-sabay na yumuko ang mga ito. Ikinagagalakan namin na makilala ng personal, Chairman. Sige po, lalabas na po kami. Paalam. Paalam ng mga ito. Alam nila na kailangan ng oras ng maglolo. Arlene, masaya ako na bumalik ka. Yumuko siya. Sorry po lolo sa mga nasabi ko sa iyo. Hindi po ako galit at alam ko din na hindi po dapat kita sisihin. Nadala lang po ako ng damdamin ko dahil sa mga problema ko nitong nakaraan. Pasensya ka na po talaga. Wala kang dapat ikahingi ng pasensya, apo. Ako ang may kasalanan dahil masyado kitang binigla. Iminwestra na matanda ang kamay sa tabi nito. Nang maupo ang dalaga ay agad na hinawakan nito ang kamay ni Harleen. Napakasaya ko dahil magkakasama na tayo simula ngayon. Naiiyak na ginantihan ni Harleen ang hawak nito. Ako din po, lolo. Masaya po ako dahil magkakasama na tayo. Siguro kahit si nanay ay masaya na nakita na tayong dalawa. Lumamlam ang mata ng matanda nang banggitin niya ang nanay niya. Tama ka, apo. Kung narito lang sana si Harley. Tumulo ang luha ni Luther nang maalala ang anak. Kung narito lang ito, ay hihingi siya ng tawad. Ngunit huli na ang lahat. Wala na ito. Iniwan na sila nito. Lolo, huwag ka na pong umiyak. Sigurado po ako na ayaw ni nanay na makita kang umiiyak. Saka huwag ka pong mag-alala. Nandito na po ako. Aalagaan po kita at hindi kita iiwan. Nilagay ni Harleen ang kamay ng lolo niya sa pisngi niya. Pinapangako niya na aalagaan niya ito simula ngayon. Maraming salamat, Harleen. Salamat dahil pumayag kang pumasok ako sa buhay mo. Mamamatay ako ng masaya, apo. Sumisinghot na pinahid ni Harleen ang luha. Lolo naman huwag ka pong magsalita ng ganyan. Hindi ka po mawawala. Magkakasama pa tayo ng matagal. Aalagaan pa kita sa kabibigyan ng maraming apo. Malakas na natawa si Luther nang marinig ang sinabi ng kanyang apo. Hindi pa tayo nagkakasama na matagal pero alam mo na agad kung anong nakakapagpasaya sa lolo mo. Hindi naman kasi kita kayang bigyan ng mamahaling regalo, lolo. Marami ka na kasing pera, kaya apo na lang po ang ireregalo ko sa iyo. Ani Harleen sabay mahinang hagik-hik. Sige apo, ang gusto ko ay 10. Lolo naman, ang dami naman ang gusto mo. Reklamo ni Harleen na ikinatawa nito ng malakas. Si Rick na nakatayo sa sulok ay hindi maiwasan na mapangiti habang nakatingin sa maglolo. Masaya itong nakita ng dalawa at magkakasama na. Binabawi ko na, lolo. Hindi na lang kita bibigyan ng apo. Ang dami ng gusto mo Marami ba? Sige, bawasan natin ng 1. 9 na lang. Napailing si Rick. Hindi niya kailanman nakita ng umiti o tumawa ang chairman simula nang mawala ang anak nitong si Harley. Sa kanyang nakikita ngayon, mukhang magkakaroon na ng dahilan upang lumaban sa buhay ang matanda. At dahil yon sa apo nitong si Harleen, hindi mabura ang ngiti sa labi ni Harleen nang lumabas siya ng silid ng lolo niya. Akala niya ay hindi sila magkakasundo agad dahil hindi naman sila nagkasama na matagal. Pero mali siya. Kahit na hindi sila matagal na nagkasama, ay agad silang nagkapalagayan ng loob. Malayo sa pamilya ng papa niya. Matagal niyang nakasama ang mga ito, ngunit hindi niya naramdaman ang ganito. Napakagaan ng dibdib niya. Masaya siyang kasama ang lolo niya. Ganun yata kapag pareho niyong tanggap ang isa't isa. Wala kang mararamdaman na bigat ng kalooban. Harleen,
Huminto si Harleen nang marinig ang boses ni Almaro. Kuya Almaro! Noon naman ay hindi siya nakakaramdam ng pagkailang. Pero simula nang halikan siya nito, ay naiilang na siya sa binata. Bumuntong hininga si Almaro. Agad na napansin ng binata ang pagkailang sa mukha ng dalaga na makita siya. About the kiss, kalimutan mo na yun, Kuya Almaro. Wala naman ibang ibig sabihin yun para sa akin. Ang totoo ay hinayaan lang kita dahil gusto kong ipakita sa kanya na kaya kong ipagpalit siya sa iba. Nagtagis ang bagang ni Almaro. He knew it already. But to hear it from her mouth, make it more hurts. Hindi talaga madali na makukuha niya ang puso nito. At sana sa susunod ay wag mo nang gawin yon. Wag mo na akong halikan. Kahit gusto mo ko. Wala naman tayong relasyon. At isa pa, hindi kita gusto. Alam ni Harleen na masasaktan ito sa sasabihin niya kung totoo nga ang sinabi ni Tanya na gusto siya nito. Pero mas maganda nang sabihin niya ang totoo kesa ang paasahin nito. Pinigilan siya ni Almaro sa braso nang lalagpasan na sana niya ito. Use me all you want, Harleen. I don't care. Kahit gawin mo kong panakip butas, ayos lang sa akin. Kung gusto mong gantihan si Fernan, gamitin mo lang ako. Handa akong gawin ang lahat para tulungan ka at para balang araw ay mahalin mo rin ako. Kuya Almaro, galit ako. Oo, pero wala sa personality ko ang gumanti sa tao. Sapat ng ganti sa kanila ang burahin sila sa buhay ko. Hindi kailangan gumamit ng ibang tao o manakit para makaganti sa ginawa nila sa akin. Naniniwala kasi ako sa karma. Inasahan ni Harleen na igigiit nito ang gusto, pero laking gulat ng dalaga nang umiti ito. Kaya lalong nagustuhan ni Almaro si Harleen. Kakaiba ang dalaga. Sa kabila ng natamong sakit, ay nanatili itong mabuting tao. Para kang timang Kuya Almaro. Bigla na lang itong umiti ng mag-isa. Dinukot ni Harleen ang cellphone niya nang tumunog ito. Si Tanya ang nag-text sa kanya. Bilhan daw niya ito ng pagkain dahil naiwan ito ang wallet nito sa bahay. Damihan na daw niya ang pagbili para may kainin din sila Lorna at Glenda. Dahil wala din daw dalang pera ang mga ito. Kuya Almaro, aalis na muna ako. Kailangan ko kasing hatiran ng pagkain sila Tanya. Samahan na kita. Naku, wag na. Kanina ka pa hinihintay ni Lolo. May sasabihin daw siya sa'yo. Bye! Paalam ni Harleen sa binata bago umalis. Matagal na nakatayo si Almaro. Nakatanaw lamang siya hanggang sa mawala sa paningin niya ang dalaga. Napahawak siya sa labi. Umalon ang lalamunan niya nang maalala kung gaano kalambot ang labi nito. Hindi dapat, pero nananabik siyang matikman muli ang labi nito. Kung inaakala nito na titigil siya na maangkin ang puso nito, ay nagkakamali ito. Ngayon pa ba siya titigil? Gayong abot kamay na niya ang pangarap niya? Sa oras na i-announce ni Lolo Luther ang engagement nilang dalawa, ay wala nang magagawa ang dalaga. Hindi ko sasayangan ng chance na to, Harleen. Hindi ako gagaya kay Fernan na sinayang pagkakataon na meron siya para makuha ka. Hindi na kita pakakawalan. Sir, si Harleen. Humahangos na tanong ni Lorna nang makita si Almaro. Ang sabi kasi ni Chairman ay lumabas na siya para hanapin kami. Kanina pa kami naghahanap sa kanya pero hindi namin siya makita. Kumunot ang noo ni Almaro nang makita si Tanya. Kung hindi nagkakamali ang binata, ay ito ang nag-utos kay Harleen na bumili ng pagkain nila. Bumili siya ng pagkain para sa inyo. Ha? Ang usapan namin magluluto kami sa bahay ni Tanya. Kasi doon kami kakain. Bumaling si Lorna sa kadarating lang na si Tanya. Nahanap mo na ba ang cellphone mo? Natigilan si Almaro sa narinig. Nawawala ang cellphone mo? Kailan pa? May umaho na kaba sa dibdib ng binata. Nagtataka man ay sinagot ni Tanya ang binata. Kanina pa, habang papunta kami dito. Shit! Mura ni Almaro. Nilabas ng binata ang cellphone sa bulsa at agad na tinawagan si Harleen. Hello? Nasaan ka? Ano? Ano ginagawa mo dyan? Hindi ba under construction na gusaling yan? Hello, Harleen? Nabitiwan ni Almaro ang cellphone nang makarinig ng malakas na pagsabog. No! Ano kaya ang mangyayari kay Harleen? Ano ang gagawin ni Almaro para iligtas ang dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod natin.